Hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man kayo nakakapanood ng video ito? Tayo muli hahango sa atin pong pagbasa para sa araw po ng Miyerkules, Enero 17, taong 2024. At hahanguin natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 3, mga talata 1 hanggang 6. At ganito po ang pagkakasaad. Nung panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay, "Halika rito sa unahan." Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, "Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umali sa mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong refleksyon ay hahanguin natin sa aklat po ng simbahay sa kanyang pagsasadiwa. Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Noong mga panahon na yon, kanilang pinaparatangan na ang Panginoong Yesus ay Sabbath breaker. Madalas siyang lumalabag sa mga panahon ng pamamahinga. Sapagkat para sa kanila, kapag araw ng pamamahinga ay walang dapat gawin, kundi ang sumamba, mag-worship, basta't walang gagawin. Pati nga ang pananalamin ng mga panahon na yun ay pinagbabawal, lalo sa mga kababaihan, sapagkat napakahigpit ng kanilang pagsunod. Pati ang paggawa ng mabuti ay kanilang tinitingnan at ipinagbabawal. Kaya ano ang sabi ng ating Panginoon? Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Walang pinipiling araw ang paggawa ng kabutihan. Dapat gugulin sa mga bagay na may kahulugan ang bawat sandali ng ating buhay na may hangganan. Hindi dapat ipinagsasabukas ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Ilaan natin sa mga bagay na nakagagaling sa marami ang ating panahon. Sa iisang landas na ating tinatahak, ituon natin ang bawat hakbang sa mga gawaing makapagpapagaan ng pasanin ng iba. Isang malaking pribilehiyo at pagkakataon na sa araw ng pamamahinga, sa araw ng paglilingkod ay makapagpagaan tayo sa mga pasan at bigat na dinadala ng ating kapwa. Tila malamig na kanin ang pagsamba sa Diyos kung hindi ito nagbubunga ng masaganang pakikipagkapwa. Totoo yun. Walang kwenta ang ating pagrelihiyon, pakikipag-fellowship, pagpunta at pagdalo sa mga gawain sa mga assembly, wala naman tayong pakikipagkapwa sapagkat ang pagsasa Diyos ay pagpapakita ng isang halimbawa sa ating kapwa na tayo nga ay isang makadiyos. Aanhin ang pagsunod sa mga utos ng Diyos kung gagawing pangalawa lamang ang batas ng pag-ibig. Mas matimbang pa ba ang pag-ibig kung ang Diyos mismo ang unang umibig? Kaya nga dapat ipadama din natin yung pag-ibig na ating naranasan mula sa Diyos, buhat sa Diyos. Ipinapakita sa atin ni Jesus na una at higit sa lahat ang pagmamalasakit. Ito ang tunay na bunga ng panalangin at debosyon sa may kapal. Ito ang tanda ng isang tunay na alagad. Ang isang palatandaan na tayo ay makadiyos, tayo ay palaging laman ng simbahan, ng mga fellowship, ng mga prayer meeting, ng mga pagdalo sa gawain,
pagbabasa at pakikinig ng kanyang salita ay nagpapadama ng pag-ibig sa ating kapwa. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Bye-bye and God bless us all sa atin pong lahat.